Alright, so magandang araw sa inyong lahat. JDB uli, ang inyong paglingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong post ni Greco Belhica. Nako, Diyos ko po! Nilalaglag na rin ba niya si Daddy Diggs? Ba't ko naman nabanggit si Daddy Diggs? Dapat si Maharlika lang. Di ba't maalala ninyo noon sa kanyang video na inakusahan niya ito, di ba? Yung kanyang mga tirada noon, lalo yung sinabi niya na meron nga na kandidato, di ba? Nagdruga, ganyan. This time, I will not be very clear on this insinuation. Ngayon, nung umatras, nagbago ng tono kahapon, ay iba naman na ang sinabi. Madami din naman dito sa Davao ng mga mayor, nagko-cocaine, wala naman po siya. Ngayon, tong mga taga Davao, Davao region ng mga mayor, nako, magpa-drug test po kayo. Na? Kulang na lang pangalanan kayo. So yung dating mayor, mga mayor at yung kasalukuyan po ng Davao region, sabi ni dating Pangulong Duterte, kayo daw pala yung mga nagko-cocaine. Bakit hindi niya to mga to kinananoon sa kanyang war on drugs? Di ba? Anyway, going back, sabi niya rito ni Belhica, people trying to besmirch and destroy the name of the president should be brought to court. Nako, patay tayo. Ginamit niya po rito people. Ibig sabihin, maramihan, group of people ang tinutukoy niya to. Hindi naman kasi pwedeng ang plural niya ni peoples. Di ba? Pero ibig sabihin po niyan, itong mga tao na to, itong grupo ng mga tao na to, na may kinalaman sa pagpapakalat at pagkakalat nitong Polvoron video na to, dapat daw pong makulong. Sabi niya, if the accusers will not produce, kung itong mga nagbibintang na ito, walang mailabas na Polvoron video, yung nagbabatak si BBM daw, dapat daw, sabi they are talking about they should be punished. Tama. If they release the video, then they will be heroes trying to save our country. Tama rin. If they cannot produce the videos, then they are rebels trying to destroy the country through intrigues and division. Thus, should be exposed and crushed. Grabe, ang tapang. Diba? So sabi niya rito, eto raw pong mga taong ito, dapat mailabas, maiproduce yung video na yan. Pulburon video. Sabi ni Macanas, marami raw may kopya. Maliban sa kanila ni Maharlika. At Aimee, tumanggi na. Diba? Si Bakla, si Mr. Sasso, tumanggi na rin. Sabi diyan, when they are rebels trying to destroy, sabi itong mga taong ito ay mga rebelde na tinatangkang sirain ang ating bansa sa pamamagitan ng marites, paghahati-hati. Kaya dapat daw itong mga to ay ibuking at and crushed. Dapat noon pang November 18, sir, sinabi mo na yan. 2022, 2021. Okay, sabi niya, ito nanawagan sa NBI, sa PNP, mag-imbestiga raw at magsampa ng appropriate cases and calling on the Office of the President and PCOO. Wala nang PCOO, PCO na ngayon. To clearly and swiftly address this issue head on. Nung walang umaaksyong pulis, nung walang galaw etong si PNP chief, wala rin kayong ganitong salita. 'Di ba? Ngayon, ang dami na naman pong sumasawsaw sa aksyon ng pamahalaan. Ito pa, sabay banat, sabay promote, no? Mahalin natin ang Pilipinas, labanan ng terorismo, rebelyon, mananakop at naninira. Ingatan ang pangalan, ipagtanggol ang tama at magkaisang paunlarin ang bansa. Belhica para sa Senado 2025. Yan naman ang banat. Ay nako, pero pabor ako doon sa kanyang sinasabi. Yun naman po talaga yung nararapat. Di ba? Ibulgar kung sino yung mga yan. Etong mga fake news vloggers na to, itong mga de-estab vloggers, yung mga nakisawsaw din. So alam nyo na, yung mga yan ay magbabagong anyo lang uli na kunwar, biglang papabor na naman sa gobyerno, magiging tagapagtanggol.
Sabi ni Jennifer, papansin si Belhica, lapit na 2025. Kaya nga pero alam niyo, hindi pa rin nalilimutan ng taong bayan. Nang dahil sa kanya, nakapatay ng tao si Doc Yumol. Dahil sa kanya, ilang beses nang napahamak, muntik nang mapatay yung taong yun, si Doc Yumol. Dahil sa kanyang kapalpakan. Hamak ba namang pagharapin niya yung nagrereklamo at saka yung nirereklamo na makapangyarihan, o anong ending? 'Di ba? Nakapatay si Doc Yumol kasi binugbog Nabasag yung panga niya, yung right jaw niya. Nagkaroon ng fracture. Buti na lang merong isang tumutulong sa kanya, si Alimon. Si Maharlika naman, walang hiya. Pinagkakakitaan pa si Doc Yumol. Kunwari, nagbibigay ng kung ano-ano. Pero pinagkakakitaan, pinupwersang sumulat ng ganito, ganyan-ganyan. Pero talagang genuine, hindi vlogger, hindi nagre-raise ng pera, hindi nagpa-poverty porn, ika nga. Kundi itong isa na sinisiraan din ni Maharlika, si Alimon. Pero hiningian niya ng tulong tungkol sa kaso niya na isinampal laban sa kanya, sinampa ni Kiko Pangilinan sa DOJ. Nako, Maharlika. 'Di ba? Ito si Greco Belhica. Greco, dapat ang gawin mo, pangalanan mo yung mga tao na yan. Don't tell us na hindi mo rin alam ang mga pangalan nila Maharlika, nila Bagoong Lipunan, 'di ba? Nila Mr. Sasot. Why in general? Sasawsaw ka lang naman, hindi mo pa pinangalanan. Takot ka ring malibel? Talo ba uli yan? Kanya-kanyang tanggihan na, kanya-kanyang laglagan, at kanya-kanyang baliktaran na ng kampo. Di ba? Ay, sos, Maria Josep. Talagang umaalingasaw na ang election season.